Okay, magandang araw ng Panginoon muli. Na-delay lang tayo ng konti because of some po, inaasikaso lang na kailangan din natin. So, we are, ano po yung masasabi ko dito? Kababasa ko lang po kasi nitong news ngayong umaga dyan sa may, nangyayari dyan sa may Middle East na pinalilikas po lahat ng mga American citizen doon sa Iraq dahil magkakaroon po ata ng hindi natin alam kung anong mangyayari, kung ano ba, labanan or whatever, kasi po gagawin daw ata ang Strait of Hormuz doon sa malapit sa lugar na yon. At magkakalapit po kasi mga bansa na yan, yung Iraq, Iran. At ang Strait of Hormuz po ay siyang dinadaanan ng mga barko na nag-aangkat ng langis mula sa Middle East. So marami na pong mga barko ang nasunog doon, binomba, na kakaawa po yung ibang mga tripulante, bagamat wala naman pong namamatay, pero nakakatakot, sabi nila, biglang mayroong puputok sa kanilang mga tanker. So more than 200 na mga barko ang ngayon ay nakahimpil doon sa malapit sa Strait of Hormuz, kaya po naapektuhan ng ating gasolinahan dito sa Asia, sapagkat tayo po ay maasa sa mga gaas na mga fuel, po yung mga langis na nanggagaling po ng Middle East. But actually, ayon po doon sa pagkakabasa ko, 20% lang naman po ang nanggagaling sa Middle East na nagsasupply ng fuel sa buong mundo. 20% lang. And yung 80% ay galing po sa iba-ibang mga lugar, katulad po ng Canada, Estados Unidos mismo, meron din sila, pero ang malalaking mga producer nito outside Middle East ay ang Venezuela, Nigeria, some mga African countries, especially nga po yung Nigeria, at iba pang mga lugar, kahit dito sa Asia, meron din po, ang Malaysia, meron din sila. But still, in all of this, it is not enough po para sa buong mundo. Ang nangyayari ngayon ay isang crisis talaga. Kaya nakita na natin, nagtataasan po ang mga fuel, kasama na po, sumasabay po ang mga pagkain at iba pang pangangailangan. So this is what the Bible says, para lang pong ito, parang introduction pa lang sa mangyayari sa mga hinaharap pa. So we have to get ready with all of this, sapagkat sinabi ng Panginoon Kristo mismo sa kanya salita sa Mateo 24, paulit-ulit po natin itong sinasabi doon sa Mateo 24 na mga digmaan ay mangyayari, bansa kapwa bansa, kaharian sa kapwa kaharian, magkakaroon ng lindol, ng mga tagutom, ng mga pandemya. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong mabahala o mabagabag, sapagkat hindi pa ito ang wakas, sabi ng ating Panginoon, at ito'y pasimula pa lamang ng matinding paghihirap. So, hindi po nagkukulang ang ating Panginoon sa paalala sa atin. So, kaya siya nagpapaalala upang tayo po ay makapaghanda. Kung ano dapat na gawin natin through the wisdom and the knowledge po na binibigay ng Panginoon sa atin. So, we'll continue praying. Hindi pa rin po tapos ang gulo doon sa Ukraine-Russia, at ito nga po, bigla sumiklab ito sa sa Middle East, between Iran and Israel and United States and some Arab countries. Pakatandaan lang po natin, hindi pwedeng ideklara ang one world government hanggat hindi nangyayari yung mga chaos na yan, yung mga kaguluhan, kasi meron po silang justification na sinasabi sa English na gawin nila yon dahil sa nangyayari ng kaguluhan sa buong mundo. So they have to decide na na-establish na nga po yung one world government upang magkaroon ng 7 years na kapayapaan. But all of these things
are part of the Bible, prophecy. So, kailangan po matupad ang lahat ng yan bago darating ng ating Panginoon. So, huwag po tayong babagabag, kundi patuloy tayong magtiwala sa Panginoon in all of our kalagayan ng buhay natin dito sa mundo. So let's all pray. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong walang hanggang katapatan. Patuloy ka naming dinadakila, pinupuri, niluwalhati, Panginoon, sa iyong mga ginagawa sa amin mga araw-araw. Even in the simple things, Lord, nakikita namin ng iyong pagkilos. Lalo na po sa aming mga pangangailangan. At sometimes, Lord, nagkakaroon po kami ng kaisipan. How can we do this? How can we do that? And yet, nakakalimutan natin na meron kami na Diyos na pinapandaligan at Ama na siyang sumusuporta sa lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. And we are part of this family. At pangako ng Panginoon, hindi na tayo iwan, ipababayaan. Yes. Kaya po, Ama, sa mga oras na ito, tinatas po namin ang aming mga kapatiran na nandun po sa Iran at dumaranas po ng mga persecution. Even kasama na rin po yung takot sa nangyayaring digmaan sa kanila. Hindi mo alam kung saan tatama yung mga missiles na nanggagaling sa Israel at sa Amerika and some Arab nation na kakampi, Panginoon, ng mga binanggit na una. Sometimes, Lord, mayroon pong mga nadadamay na walang kaalaman at mga ignorante sa ganitong sitwasyon. Yet, Lord, they suffer sa lahat ng bagay nito. Kasama na po yung takot, mga alalahanin, sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. But we pray for our brothers and sisters in Christ, Lord. Ano mo po ang kanilang relihiyon na tinatayuan, as long as they believe in the Lord Jesus Christ as the only Savior and mediator between God and man. Alam po namin, Panginoon, that you will provide their needs in every day. Even, O God, the unbelievers, Lord, katulad po ng iyong binanggit aming Panginoon, ang iyong pagpapala, ang ulan ay bumubuhos maging sa mga makasalanan at mga banal. Kaya nga po, Panginoon, patuloy ka na gumawa ng mga bagay na kababalaghan sa gitna ng Iran na matagal na lamang narinig ang mga iba-ibang mga kasaysayan na ginagawa mo, na kung saan ang Iran, Panginoon, ay isa sa mga pangunahin pinakamalaking pagsulong ng iglesia doon sa lugar na yon. Kaya po dinadalangin namin ng lahat ng mga namumuno. Sila man po ay mga pastors, sila man po, Panginoon, ang kanilang katungkulan, mga ministro. We pray for them, O God. Protect them. Kasama na po ang mga flocks na kanilang inaalagaan. Protect them, Lord, and provide their needs, body, soul, and spirit. We always pray, O God, provide their needs, body, soul, and spirit. Even ang aming mga kapatiran pa, Panginoon, sa iba-ibang mga lugar, sa Nigeria, Lord, that they are experiencing, O God, of persecutions and rape and abduction. Ang mga Kristiyano doon, Lord, we commit them to you. Protect them, O God. In Jesus' name we pray. Protect them. Protect them. Huwag po ninyo silang hahayaan na bibitaw dahil lamang sa mga ganitong sitwasyon. Ganun din, Panginoon, ang aming mga kapatiran sa iba't ibang mga lugar, especially sa mga extreme na mga lugar, Lord. Sa mga kapatiran namin na nandun sa China, na underground churches. Some pastors, O God, ay binibihag, kinukulong because they are not submitting to the government of China. And yet, Lord, they patuloy sila, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Sila ay nagkakatipon ng patago, kuminsan sa mga gubat, sa mga lugar na hindi nakikita ng mga tao na nagsusuplong sa kanila. Tulungan mo po sila, Panginoon, at lalo silang magpakatibay sa kanilang pananampalataya. As we, God, in this free world na sinasabi nila, yes, we are in the free world, kaya lang po, Panginoon, masyadong komportable na ang maraming mga Kristiyano sa mga free world na sinasabi. Kaya po, tulungan mo kami, Panginoon, na makita namin ang mga nangyayari sa mga bansang ito ng aming mga kapatiran upang magkaroon kami ng pananalig, pananampalataya at pakikipagsimpatya sa kanilang sitwasyon. Kami manalangin para sa kanilang protection. Yan lang po ang aming magagawa para sa kanila. To pray for them, O God, to pray for them, your protection,
and your provision to them, O God. Salamat po, Ama. Pagpalain mo po ang bawat isa. Lalo na po, Panginoon, sa ngayon na makikinig ng mga salita. Saan man sila naroon, sa iba't ibang bahagi ng mundo, Panginoon, patuloy na ang pagpapala mo umapa sa kanila. Ang iyong pag-ibig ang siya patuloy na dumaloy sa kanilang mga tahanan, sa bawat individual, sa kanilang bawat sambahayan na nakikinig ngayon at makikinig pa sa mga sumusunod na mga araw ng iyong pagpala ang sirin pa rin pong mapapa sa kanila. Sa mga susunod pang mga araw na sila po'y makikinig at manunood nitong mensahe na ito na yung pinararating sa amin ngayon. Salamat po, pagpalain mo po ang iyong mga salita, katulad ng aming panalangin kanina pa, pagpalain mo po ang iyong mga salita. Let your Holy Spirit, O Father God, guide us. Guide us, O God, sa lahat ng ito. Salamat po, Panginoon, sa kabila ng aming mga kahinaan. Andyan ka, Panginoon, nagbibigay ng kalakasan sa amin. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Pagpalain mo po ang iyong mga salita, ang gawain ngayong araw na ito. Sa pangalan po ng aming Pagsikristo, sa iyo po namin binibigyan lahat ng karangal at kapurihan, kapasalamatan. Ngayon pa lang, sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. So, tayo po nasa isang pag-aaral, medyo hindi ko naman po masasabing ito ay nagkakahalo-halo, but they ano po, yung pong nag-i-interview po sila sa bawat isa, yung ating pag-aaralan na ito. Doon ang ating pong babasahin kung minsan meron pong ibang mga translation na mas naaakma sa King James, ano po. Pero dito, bibigyan natin ng mga tamang eksaktong mga ano po yan, mga word na binabanggit from King James hanggang po sa mga ibang mga translation, maging sa lumang Tagalog, ano po. Isa lang naman po kasi ang tema, ang tinutumbok ng mensahe, pero kaya lang po iba-iba po yung pagkakasulat, ano po, ng mga phrases na tinatawag. So dito po sa awit 37, ito may madalas natin ginagamit, ano? Sometimes we quote it. Pero kung minsan hindi natin nakukuha yung malalim na inihingi ng Panginoon sa atin, ano, sa talatang ito. Ang sabi po dito sa awit 37:4, sabi niya, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Ano? Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ano po? Doon po sa English, ganito po nakasalin. Ano po? Yung bagong translation pa rin po, pero sa English lang siya. Seek your happiness in the Lord. Ano po? Seek your happiness in the Lord and He will give you your heart's desire. Ano po? So, parehas po nung Tagalog nila, di ba? Seek your happiness in the Lord. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Ano po? Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Doon sa ibang mga translation dito, mas nalalapit po sila. Ang ginagamit ko pong Tagalog dito sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, yung pong salita sa Tagalog na kalugod-lugod, ganun. Kaya po yung pagkakasulat nito sa isang sentence lang ay kaluguran. Sa Kapampangan po kasi iba yung po yung kaluguran. Yung kaluguran, yung pong mahal mo sa buhay. Halimbawa, girlfriend mo, boyfriend mo, ganun. Mga mahal mo sa buhay. Pero sa tamang salin po ng Tagalog na yon ay yung kasiyahan. Bigyan mo ng, bigyan mo ng kaluguran ang Diyos at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Ganun po yung, kung titignan natin yung lumang Tagalog na ginagamit at sa tamang termino na gagamitin, yung bigyan mo ng kaluguran, yung bang kalugod-lugod, ganun. Kalugod-lugod. Kaya po, bigyan mo ng kaluguran ang Diyos at ang pangarap mo yung makakamtan. Kasi po,
Lalo na sa mga panahon ngayon ng sanlibutan, at we know na masyado pong malakas ngayon ang sanlibutan. Huwag mo sabihin na ikay nasa loob ng iglesia o nasa labas ng iglesia. Pare-pareho po ngayon ang nangyayari. Masyado pong malakas ang hatak ng sanlibutan, lalo na pag ang pinag-uusapan ay kayamanan, karangalan, kasikatan. So maraming mga bagay-bagay na kumisa nagagawa natin na para bagang hindi tayo naiiba sa sanlibutan. Ganon. Sa kanilang pagnanasa sa mga bagay na gusto nilang makamtan sa kanilang buhay. Pero yun nga po, walang ibang kaligayahan na ating madarama maliban na tayo'y nasa Diyos. Amen. Wala na pong iba. Kahit na po sabihin po natin na, halimbawa, kami mag-asawa, ang ligaya namin, ang kagalakan namin dahil kami mag-asawa. Diba? Subalit individually, meron po pong mas higit pa roon. Na ang bawat isa sa amin ay dapat ang kaligayahan namin ay ang Diyos mismo. Amen. Secondary lang po yung asawa. Secondary pa lang po yung pamilya, yung mga mahal natin sa buhay. Ang pinaka-sukdulan na kaligayahan natin dapat ay ang Diyos mismo. Hindi ang mga bagay na nandito sa lupa na pansamantala. So, kung atin pong babasahin yung ibang mga talata na sumusuporta na dito, makikita po natin, meron pong mga kasaysayan na ating babasahin sunod-sunod, upang maipakita na ng ating pinag-aaralan ngayon na alam kong siyang ibinigay ng Diyos upang makita natin ng kung ano ba talaga dapat ang ating dinanasa buhay na ito. Ano ba dapat ang ating ginagawa? Pero bibigay ko muna po yung pinakatitulo ng ating pinag-aaralan dito. Ito po yung title niya, Flow in the Process. Maybe siguro lagay natin yung Flow in the Process of God. Ngayon, tugtong na natin yung Flow in the Process of God. Yung pong umayon tayo, umanod tayo sa proseso ng Panginoon. Yung hindi tayo sumasalungat. Hindi tayo sumasalungat sa proseso ng Panginoon. Meron pong nakasulat sa Kawikaan 3. Tignan po natin ang nakasulat dito, which is na sinusuportahan po itong ating pinaka-main text na ito na kanina binasa natin, yung sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang ninanasa ng iyong puso ay iyong makakamtan. Ito naman po ay isang paalala din sa atin. Ang sabi sa Kawikaan 3:5, umisan kinukot ito hanggang 5 and 6 lang po, pero ngayon ay titingnan po natin hanggang doon sa 8. Ang sabi dito, kay Yahweh ka magtiwala. Yun. First and foremost, nandun na. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. Buong puso at lubusan. Yan pong paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo sa original na Griego, sa New Testament, yung pong ang salitang pistio. So, siguro memorize na ninyo kung anong ibig sabihin ng pistio, yung original na Greek na ginamit doon sabi doon ay, believe in the Lord Jesus Christ. Believe, yun po yung pistio nakasulat sa original. Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved, you and your household. Sa Romans naman, kung sasampalataya ka ng buong puso, andun pa rin po yung pistio. So, andun pa rin po yan doon sa John 3:16. Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya binigay ng bugno na sino man ang sa Kanya'y sumampalataya, yun pa rin po ay pistio pa rin po ang ginamit doon. So, ang ibig sabihin po ng piso, alam na natin siguro marahil, paulit-ulit na ninyong narinig sa akin,
Minsan, baka kulang yung binabanggit ko, but halos ganun na po. Yung pong paniniwala, pagtitiwala, pananampalataya, pagsandal, ano po, ano ba? To adhere, to rely, to yield, ano, yung sumuko, ano, andun na po lahat. So, ito po yung katumbas noon na binabasa natin. Kay Yahweh ka magtiwala. Ibig sabihin, i-surrender mo lahat sa Kanya. Ano? Buong puso at lubusan. With all your heart. Ano po? Wala pong 1% na nakareserba para sa ibang bagay. Ano po? Kasi po sa kautusan, sa 10 kautusan, isa lang ang nilabag mo. Doon sa 10 na yon, lahat ng 9 nilabag mo na. Kailangan yung buo noon ang matutupad mo. Ano po? Bagamat wala naman pong nakakatupad noon, maliban doon sa mayamang lalaki. Ano? Pero kulang pa pala yung sa kanya. Sabi, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Kasi nga po, kumisan, siguro dahil nag-aral tayo, mataas ang ating pinag-aralan, mataas ang ating position, na para bagang nagkakaroon na tayo ng self-pride sa ating sarili. Hindi natin alam na sinasabi ng kasulatan na ang karunungan ng sanlibutan ito, sipin po ninyo ang karunungan ng sanlibutan ito, sabi ni San Pablo, ay kamangmangan pa lamang ng Diyos. Sipin po ninyo, kahit yung karunungan ni Einstein, kahit yung karunungan na pinakadalubhasang tao na nabubuhay sa mundong ito, ang karunungan nilang yon, kahit sabihin mo pang yung kanilang IQ ay 200 plus, 300 plus, ang karunungan nilang yon ay kamangmangan pa lamang ng Diyos. Isipin po ninyo, naisip-isip na po ba natin, kahit ano pa kataas ang ating IQ, ang IQ na yan ay kamangmangan pa lamang ng Diyos. Amen. Wow, sabi ko nga po eh. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin, Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Minsan kasi yung tayo ang nagpaplano pero ang Diyos pa rin ang nagpapatupad niyan. At minsan yung plano natin hindi naaayon dun sa plano at proseso ng Panginoon. Hindi naaayon dun sa plano at proseso ng Panginoon. Pero masyado tayong tiwala sa ating mga sarili. Kaya nga po pinagtatagubili ng kawikaan, siya'y saguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Kasi po, Ama natin ang Diyos. Amen. Kung paano ang ating mga magulang ay itinutumpak tayo at itinutuwid tayo sa ating mga kamalian, lalo na ang Diyos. Kung itinuturing natin siyang talagang tunay na Ama at Diyos, dapat sumusunod tayo sa kanyang mga panukala, hindi yung sa atin. Amen. Ang sabi po sa verse 7, huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Yung pong kalikuan, yung pong kasalanan na mali. Yung kalikuan, liku-liko. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Even your degree. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Yung mga likong mga bagay. Sa verse 8, sa gayon ikaw ay lalakas. Sa gayon ikaw ay lalakas at magiging matatag. Sa gayon ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang tiisin. Gagaling ang iyong sugat. Okay? So, nandun lahat. Ipagkatiwala natin lahat sa Kanya.
Na in the end, kapag ay pinagkatiwala natin ng lahat sa Kanya, lahat mga lakad natin, mga plano natin, kapag ay pinagkatiwala na natin lahat na yan, mawawala na po yung tiisin. Ano ba sa English yung ginamit na tiisin dito? Tingnan nga natin yung verse 8. If you do it, will be like good medicine. Ayun. Ganun pala yung sa English niya, If you do it, it will be like good medicine, healing your wounds and easing your pain. Kasi pag ay pinagkatiwala na po natin lahat yan, yung lahat ng mga nakaraan ng masasakit, nawawala. Para itong gamot, ang sabi, it is like a medicine na talagang magiginawahan ka, gagaling ka sa mga nararamdaman mo sa buhay. Yun po ang isa sa sekreto ng ating pananampalataya. Ang dami po kasi mga problema ngayon, di ba? Uso ngayon yung mga depression, kung minsan gumagawa ng mga bagay na hindi dapat. So, nawawala po sila. Yung pong anxiety ay napapalitan ng depression na, napapalitan ng kung ano-anong kaisipan na hindi maganda. Why? Sapagkat wala po yung pagtitiwala ng buong puso sa Diyos. Nawawala po kasi yung buong pagtitiwala sa Diyos. Kasi, meron po mga tatlong mga kasaysayan dito na bibigyan po natin ng parang yung alam lang natin na kasaysayan nila. Ang isa po sa mga halimbawa dito na talagang kusa siyang sumunod sa Panginoon at walang tanong-tanong. Andun yung pagtitiwala sa pagkatawag sa kanya. Ang pangalan po niya ay Abram. Nung unang panahon na hindi pa tinatawag ng Diyos, si Abraham, ang kanyang pangalan ay Abram, father of many. Ang ibig po sabihin ng Abram ay father of many. Pero nang tawagin na po siya ng Panginoon at nangako ang Diyos sa kanya na pagpapalain niya ang sino mang magpapala sa kanya at susumpayin ang lahat ng mga susumpa sa kanya at ang kanyang lahi ay pagmumulan ng lahat ng mga tao sa sanlibutan na sindami ng buhangin sa dagat at sindami ng mga bituin sa langit. Tandaan po natin, ang mga stars po sa langit, yung nakikita nating araw natin, yung sun, isa pa lang po yan sa mga stars sa langit. And these stars are billions and billions in number. Sipin po ninyo yan Yung ating mundo umiikot sa araw. Diba? Yung mga planeta. Pero yung araw na yan, nandun lang sa loob ng isang galaxy na tinatawag na Milky Way. At yung Milky Way ay kasama lang po sa marami pang mga galaxies. And the cluster of galaxies. So titingnan po natin, wow, wala man palang yung buhay ko dito sa lupa dito. Wala man kasing laki ng alikabok kung tutuusin. But yun po ang pangako ng Diyos kay Abraham nang siya'y tawagin na. At siya'y tinawag na umalis sa Ur. Ang lugar na yon ay ang Iraq. Ngayon na kasalukuyan. Ang Ur ay isang syudad sa Iraq. At siya ay pinapunta sa isang lugar na hindi niya alam. Hindi pa niya narinig. At sinabi lang sa kanya ng Panginoon, dadalhin kita sa isang lupain. Isang pagpapala na lupain. Na kung saan nandun umaagos ang pulot-pukyutan at ang gatas. Pero, kung titignan natin ang mga bagay na ito, sa kanyang pagsunod, si Abraham, nang sumunod, pinalitan po ang kanyang pangalan ng Abraham. Ang ibig sabihin po ng Abraham ay the father of multitude. The father of multitude. Kasi dati, Abraham, the father of many, pero pinalitan siya ng Abraham, the father of multitude. So kung makikita natin ang sitwasyon na ito ni Abraham,
Isa siya sa mga nagtiwala sa Panginoon. Bagamat meron po mga kasaysayan na nakakatawa kung minsan nakakakamot ng kulo, but still, his faith, hindi po yun natawaran. Ano po? Bagamat meron siyang counting flaw. Ano po? Tinatawag. Pero, alam po ninyo, ayon sa nasusulat, ang sabi ng Diyos kay Abraham, my friend Abraham. Sipin po ninyo, isang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, sasabihin ka niya, you are my friend. Ganon po ang sinabi ng Diyos kay Abraham. You are my friend. My friend Abraham. Kasabagkat nakita po niya yung pagtitiwala ni Abraham. Hindi alam ni Abraham kung saan siya pupunta, basta sinabi lang ng Panginoon sa kanya yung direksyon. Kaya nga po yung Abraham, doon pala doon pala nagpasimula yung salitang Hebreo. Na ang ibig sabihin ng Hebreo, from Ur, papunta ng Kanaan, ang ibig pala ng mga Hebrew, ibig sabihin ng mga Hebrew na ito, na si Abraham, ang unang Hebreo, ay the one who crossed. The one who crossed. Yung palang ibig sabihin ng Hebrew. Si Abraham, ang unang Hebreo. Sapagkat siya ang unang tumawid mula sa lupang, mula dun sa kinalalagyan niya sa Ur, na ngayon ay Iraq, tumawid po siya ng mga desyerto at pumunta sa Kanaan na siyang pangako, lupang pangako. Po. So yan po mga karagdagang kaalaman pa lang po natin para tisa lang natin ang yung ating pananampalataya, hindi yan isang kwentong barbero. Ikalawa, si Moses. Ito naman po, wala pong duda na si Moses ay tinawag ng Diyos. Walang duda. At alam natin kung bakit nandoon si Moses sa Egypt. Sapagkat sila po ay nakarating doon nung tagutong mula sa kanyang mga ninuno. At siya ay sinilang doon na ang ibig sabihin po ng Moses na nakita siya ng anak ng prinsesa na sinasabi doon sa Ehipto, siya ay nakita sa ilog, sa tubig. Kaya po yung pangalang Moses ay from the river. Ano po? Yung po Moses, ang ibig sabihin po niya ay from the river. At siya ang ginamit ng Diyos upang lumaya ang bansang Israel sa Ehipto. Hindi naman po sila dating mga alipin dun eh. Sa panahon ni Joseph the Dreamer, nung makarating po sila doon, dinala doon yung kanyang buong mga kapatid, mga pamilya, pagkatapos siya makilala. Ano po? Pero nung bandang huli, masyado na naging komportable. Para bagang ayaw na nilang umalis doon. At nang bandang huli, sila po'y pinaginitan na ng paraon. At dumarami sila at natakot ang paraon. Baka biglang dumami ito kesa sa atin at sila'y magrebelde laban sa atin. So, kailangan pigilan ang kanilang pagdami. So, meron po makasaysayan doon sa Ehipto na talagang kakilakilabot. Mga bata ay pinapatay niyo. Upang wag silang dumami. At ang mga babae ay sinasadya talaga na maaring di natin alam kung anong ginagawa ng mga Ehipto para wag babuntis yung mga Hebreong babae na ito, ng mga Israelitang babae. Upang mapigil lang yun. Hanggang sa sila ginawa ng mga slaves. Yung mga kasaysayan na alam natin na pinagawa ng mga pyramids o mga libingan naman. Though ito'y dinideny ng maraming kasaysayan ngayon. But there are so many mga katunayan na ito'y nangyari. Even yung pagtawid nila nang sila'y ilabas na ni Moses sa dagat na pula, dinideny nila yon. Pero ngayon, na-discover nila ang daming mga karwahe, mga sibat, mga espada, na nandoon sa ilalim mismo ng dagat na pula. Nakatunayan talaga na tumawid ang bansang Israel
At ang mga Ehiptong mga sundalo na to ay sinundan sila upang patayin sila o ibalik sa Ehipto. Nagsarado po yung dagat na binuksan ng Diyos doon sa dagat ng Flood. See? So lahat ng ito ay nangyari. But hindi po tayo doon magko-concentrate. Concentrate po tayo doon sa inilabas sila ng Diyos sa Ehipto sa pamamagitan ng ni Moses. Pero ano po ang ginawa nila sa ilang? Inalis sila sa pagkaalipin ng sanlibutan. Tandaan po natin, Egypt sinisimbolo po ng kamunduhan, materialismo. Yan po ang sinisimbolo ng Ehipto. Kamunduhan, materialismo. So inalis sila ng Panginoon doon sa pagkakabihag nilang yung doon upang dalhin sila sa lupang pangako na ipinangako kay Abraham. Pero ano pong nangyari? Wala silang ginawa, kundi magreklamo na magreklamo habang sila ay patungo sa lupang pangako. Pati si Moses ay gusto pa rin patayin. Nandun ang pagdududa. Samantalang sila na nga ay inalis sa pagkaalipin. Bandang huli, sila pa ay nagduda sa Diyos at wala silang ginawa kundi magreklamo na magreklamo. Naiinis na po ang Diyos sa bansang Israel. Ang sabi niya kay Moses, Moses, papatayin ko na ang lahat ng mga tao na yan at magpapasimula ako ng isang lahi mula sa iyo. Alam po ninyo si Moses dahil talagang ibang klase din siya. Nagmakaawa sa Diyos, Panginoon, huwag po ninyong gagawin yan. First time po na nakinig ang Diyos sa isang tao sa kanyang suggestion kay Moses. Panginoon, kung gagawin po ninyo yan, ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa kapaligiran? Inalis mo sila sa Ehipto sa kanilang pagkailipin, pagkatapos dadalhin mo sa disyerto upang patayin lang. Ang sabi ng Diyos kay Moses, sige, hindi ko na gagawin yun. Pero hindi ko na kayo sasamahan patungo sa lupang pangako. Isipin po ninyo, napaglubang ng Diyos, ni Moses ang galit ng Diyos. Dahil lang sabi niya, ano na po sasabihin ng mga tao sa paligid? Tatawanan tayo. Tatawanan kayo. Dinalis mo sila sa pagkailipin, ngayon papatayin mo sila sa gitna ng ilang. Sabi ng Panginoon sa kanya, sige, wag na lang. Pero hindi ko na kayo sasamahan sa lupang pangako. These are all examples, mga ano lang po, pinapakita ko sa inyo na si Moses tapat. Ngunit ang bansang Israel, hindi. Si Abraham naging tapat kahit na hindi niya alam kung saan siya pupunta. Si Moses naging tapat. Nilabas ang bansang Israel. Pero pagdating doon sa ilang, walang ginawa yung mga tao na to kundi magreklamo at gusto pa siyang patayin. Kaya pati Diyos nagalit. Salamat na lang kay Moses sapagkat sinamagitan. The same parang si Jesus sa atin ngayon. Si Moses. Dapat noon pa nawasak ang sanlibutan ito. But because of the promise of God to Abraham, hindi niya tinutupad ang pagkawasak ng sanlibutan na ito, ang sangkatauhan na ito. Yan po sinasabi ni San Pedro. Kaya nagtitiis ang Panginoon Diyos at hindi pa niya binibigay ang kaparusahan sapagat binibigyan niya kayo ng pagkakataon na magsisi at magbalik loob sa Kanya. Amen. Yung po sabi ni San Pedro, kung babasahin po ninyong mga epistles ni Peter, even up to today, nagtitimpi pa rin po ang Panginoon. Pero merong hangganan po ang pagtitimpi. Tandaan po natin yan. May hangganan yan. Pagdating ng ating Panginoon, yun na ang hangganan ng pagtitimpi ng Diyos sa sanlibutan. So, andun, kawalan ng pananampalataya ang nangyari sa kanila. Ang bansang Israel. Samantalang sinasabi ng Panginoon, trust in the Lord with all thine heart. Sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan.
at ibibigay ang ninanasa ng iyong puso. But still, there is a man na nagawa niya lahat ang ninanais ng Diyos. Ang ating Panginoon Kristo. Ang ating Panginoon Kristo. Si Yesu Kristo mula sa kaluwalhatian, nakasama ng Diyos, sa kalooban ng Ama. Nasa kalooban ng Ama. He is in the bosom of the Father. Katulad po ninyo ako, narinig ninyo ako ngayon. Yung pong hindi yung pong sa kalooban dito. Ang narinig niyo sa akin yung boses ko, pero yung nakikita niyo sa akin yung katawan ko. Ganun lang po kasimple yung explanation. Narinig ng tao ang tinig na walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo at ang nagsasalita ay ang Ama. Sabalit, hindi pa po nagiging tao ang ating Panginoon Kristo noon. Andun pa siya sa kaloob-looban ng Ama. Sabi dito, mula sa kaluwalhatian ng Diyos, ang salita ng Diyos, nagkatawang tao. Nagkatawang tao. Tumingin sa pangako ng Ama. Ang ating Panginoon Kristo. Tumingin sa pangako ng Ama. Kung ito pong babasahin natin, medyo mahaba-haba po kasi siya sa Hebreo. Siguro magkukuha lang po tayo ng ilang nuggets dito sa Hebrew chapter 2. Yung kung sino ang ating Panginoon Kristo talaga. Doon sa kauna-unahan pa. Yung pong babasahin ko siguro, yung ilang bahagi, pero lalampas na po ako. Pero basahin po ninyo ito as bali homework po sa inyo. Hebrew chapter 2, verse 1 to 18. Buong chapter po yan eh. Kaya medyo mahaba-haba po siya. Nagkaroon na po ako ng mahabang introduction. Kaya kayo na po ang babasa. Pero babasa po ako ng ilang mga talata dito. Ang sabi dito, kaya nga, dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang salitang ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo at bawat sumuway o lumabag dito ay tumatanggap ng kahukulang parusa. Gayon din naman, hindi tayo makakaiwas sa parusa kapag hindi natin pinangalagahan ng kaligtasang ito na napakadakila. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa Kanya ay nagpapatunay sa atin na ito'y totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at ibang himala, sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamangagi niya ayon sa Kanyang kalooban. Hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanglibutang ito na nooy Kanyang lilikhain. Ang sanglibutang tinutukoy namin sa halip ay ganito ang patunay sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ang tao upang siya iyong alalahanin? Tayo po yun. Yes. Ano ang tao upang siya iyong alalahanin? O ang anak ng tao. Ando na po ang ating Panginoon Kristo. O ang anak ng tao upang iyo'y pangalagaan. Sandaling panahon siya'y pinababa mo sa mga anghel. Kasi naging tao po ang ating Panginoon Kristo. Mas bumaba po siya ng kaunti sa mga anghel. Tayo po ay mas mababa ng kaunti sa mga anghel. Tandaan po natin yan. Ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilahan at karangalang marapat sa isang hari. Yun na po ang ating Panginoon Kristo. At ipinalalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay. So, kung titignan po natin yung ibang mga bahagi nito, titignan po natin kung alin ba yung dapat nating basahin. Ay, ito po yung sa Dahil sa pag-ibig ng Diyos, nilob niya na si Jesucristo ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinapaging ganap. Okay. Paano po tayo magiging ganap? Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, ng mga prosecution, ng mga sakit ng damdamin dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon.
We are being purified by the fire of God. Verse 10. Ano po? Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, yun po sa verse 10 nito ng Hebrew 2, sa pamamagitan ng magpagtitiis ay pinapaging ganap ng Diyos. Sipin po ninyo, yung pagtitiis ng ating Panginoon Kristo, yun ang naging dahilan ng pagiging perfect ng ating Panginoon Kristo. Amen. Siya'y pinagpaging ganap ng Diyos na lumikha at nangalaga sa lahat ng bagay upang magpagdala ng marami sa kaluwalhatian. Sipin po ninyo yung tiniis ng ating Panginoon Kristo para lamang niya tayong madala sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya yun sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Sipin po ninyo yan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at isa ang Ama na nagpapabanal at pinapaging banal. Kaya't hindi niya kinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ganito ang kanyang sinabi, ipahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan. In the midst of the congregation of the church, I will sing. That's why we sing. That's why we sing. Upang bigyan siya ng kaluguran. Upang magyan siya ng kasiyahan. Ang ating mga puso ay tapat sa Kanya at tunay sa Kanya. So, yung ating mga awit sa Kanya ay Kanyang tinatanggap. Yun ay napakagandang musika nating narinig. Ako, alam po ninyo, mahilig ako sa mga classic song, sa mga instrumental. Ano? At kapag ako'y nakakarinig ng mga classic song, talagang napapahanga ako doon sa mga composer nito. Sabi ko, anong klaseng mga karunungan, kaisipan ang nasa mga tao ito? How they create all this music. Grabe, sabi ko. But still, I love to hear those instrumental songs. Nakakapagpataas ng kaluluwa at ang espiritu ay para bagang nalalapit sa Diyos. At naririnig mo ang kaluwalhatian na umaawit. This is how. Kapag tayo nagsasama-sama, o nagpupuri sa Panginoon. Hindi ko lang kung ato yung po ibang bibigyan pa sa ganitong mga sitwasyon. But we still praying for that. Ano po, 72 na po ako, 71 na aking asawa. At meron nagsuggest sa amin, sabi niya, huwag na kayong magpastor, huwag na kayong mag-ano ng ano. But still, sabi nga, matanda na tayo, sabi ng asawa ko. Sabi ko sa kanya, numbers lang yun. Tandaan mo yun, 72 is just a number. Amen. Ang Panginoon ng ating kalakasan. Sinabi niya, ako'y nananalig sa Diyos. Ito sinabi, si Jesus ang nagsasalita. Ako'y nanalig sa Diyos at sabi pa niya, narito ako at ang mga anak na ibinigay mo sa akin. Binigay sa akin ng Diyos. Babasahin ko na tuloy-tuloy. Ito dito na tayo sa verse 14. Yung mga anak na tinutukoy niya ay tao. Tignan po ninyo. Yung mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus tulad nila. Naging tao din siya. Okay? So, wag na tayong makipagdebate sa ibang mga ibang grupo. Talagang naging tao siya. 100% man. Tulad nila. May laman at dugo. Is that? Tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay may gupo niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Nagkatawang tao siya, laman at dugo. Siya'y namatay, pinarusahan, namatay. But through his death, the devil has been defeated. On the third day, bumangon muli ang ating Panginoon Kristo mula sa mga patay. Alalahanin na naman yan sa Holy Week. Paulit-ulit, and yet walang natatanim sa kanila at ginagawa pang korsyerto at drama ang kasaysayang yon na walang tunay na pagtitiwala sa Panginoon. Nakakalungkot, di ba? Ginawa niya ito upang sa mamamagitan ng kanyang kamatayan ay maipugupo niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan.
Verse 15, sa gayon pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Now, sasabihin, lahi ba tayo ng ni Abraham? Of course! Tayo nasa pangako. Kasama po tayo sa pangakong yan ng Diyos kay Abraham. Because of Jesus. Because of Jesus. Kaya't kinailangan matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa lahat ng paraan. Sa kanyang pagiging laman, sa kanyang pagiging tao, sa pagtukso sa kanya, sa gutom, sa lahat. Sa lahat. Kaya't kinailangan matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng ngahain sa ikapapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya may tinukso, at nagbata. Kaya't ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Amen. Kaya alam na po natin why Jesus became a man. Sapagkat kailangan niyang maranasan yung ating nararanasan ngayon bilang tao. Marami po tayong daladalang mga pasanin, mga bigatin, mga kasalanan, and yet Jesus did it all in the cross. On the cross. Dinala niya ang ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo at ito'y kanyang ipinako doon. Ang kanyang inayaan siya mapako doon sa krus ng Kalbaryo yan upang yung lahat ng kinatatakutan natin ay mga wala na sa atin. Maging yung kamatayan. This is Jesus. This is Jesus. Now, babalik tayo doon kay Noah. Ito po yung pinaka-final nito. Dito ako excited talaga eh. Kumbaga itong mga pinag-aralan natin, mga mga parang introduction talaga. Tutuusin, Wa? Siguro sasabihin nyo, wa? Hindi, lang po yun. Ang pinaka talaga puntong-punto natin dito ay yung kay Noah. Alam natin yung nangyari kay Noah. Diba? Ito ay tumutukoy doon sa ating pinaka main text dito. Ano po? Yung pong ating pinaka main text, ano po sabi? Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay yung makakamtan. Seek your happiness in the Lord. And He will give you your heart desire. Alam po natin noong panahon ni Noah, masyado na pong nagkakasalan sa libutan. Kaya po nagalit na ang Diyos Ama. Ang sabi ng Diyos, hindi sa habang panahon na ako'y makikipag-struggle sa espiritu ng tao. Kaya kailangan na itong lipulin. Napuno na po ang Diyos sa panahon na yon. At ang inutusan nga po niya ay si Noah. Gumagawa ng isang arko. 120 years na ginagawa yung pong arko na yon kasama ng kanyang mga anak at mga manugang. 8 lang silang gumagawa. Siguro naman, baka meron din siyang inarkila, whatever, pero God will not allow sinners to build the ark. Hello? Amen. Even today, God will not allow anybody who are living in sin to build the kingdom. Yes, that's true. Tandaan po natin mabuti. Mga pastors, mga leaders, mga ministers, tandaan po natin yan. God will not allow sinners to build the kingdom. Ito yung pinagkatiwala lang niya kay Noah. At marami pong mga Noah ngayon. Kung titingnan po natin ang kasaysayang ito, nung ipagawa ng Diyos kay Noah ang arko,
Remember this, the ark symbolized Christ, Jesus. Tandaan po natin yan. Inutusan niya na gumawa ng isang arko, daong, ang tawag sa Tagalog, arko. Sa loob ng arko na ginawa ni Moses ay ni Noah, in 120 years sa preparation, maaaring nagsasalita siya sa mga tao. God will destroy this earth through waters. At tawanan ng mga tao na hindi nga nila alam kung ano yung mga sinasabi niya. Hindi pa nga sila nakaranas ng ulan nung panahon na yun. Wala pa pong ulan. Hamog lang ang bumabagsak sa lupa. No? Hamog. Kaya walang ulan. Kaya tawanan sila, pinagtatawanan siya. Parang tayo ngayon, pinagtatawanan tayo. Sabi natin, darating ni Jesus, the end is coming. The end of the world, not the world mismo, kundi ang gawa ng sanlibutan ay magtatapos na. At ito'y parurusahan. But dami sa atin na tinatawanan tayo. But still, the same as this experience ni Noah. Ngunit dumating na ang panahon na kailangan na matupad. So pinasakay ng Diyos si Noah, kanyang pamilya, at lahat ng mga hayop na kanyang pipiliin. Lahat. At meron din mga maduduming hayop, pero kailangan din kasi yun na as a balance sa nature. Alam ng Diyos kung ano yung balance. So sumakay sila doon. On that right time, isinara ng mga anghel yung pintuan. Hindi po kaya mong saraan ni Noah mula sa loob yung pintuan ng arko na yon. Sabi ng most of scholars, sinabi nila, the angels closed that door. The hands of God. Alam po natin, the hands of God ay yung mga anghel na yan, no, tumutupad. So, mula ng 40 araw, 40 days, nagsimulang lumabas ang tubig mula sa lupa. Umulan na napakalakas. So, mga tao sa labas ay nagsisigawan o bihingi ng tulong. Papasukin ninyo kami, but the ark was sealed. Dumarating na po ang panahon na ito. Mariripit po ito, mauulit po yan. Tulad ng panahon ni Noah, ang pagdating ng anak ng tao, sabi ng Panginoon, di ba? Ang mga tao ay busy sa kanilang pagkakasawa, pagbibuild, pagkain, paglalasing, lahat. Until the flood came, masabi. At ang tanging nakaligtas ay yung 8 na tao at ang mga hayop na nandun sa loob. 40 days and 40 nights umulan hanggang sumabot na ng 150 days. Pagkatapos ng ulan, palutang-lutang ang barko o ang arko sa tubig. 40 days bago tuluyang itong yung tubig ay mawala o kumati ang sinabi. Pero meron po tayong papansin dito. Dito po ako naiiyak eh. At ito po ang tandaan natin. Yung pinaka-lesson nitong mensahe na ito. Na sinasabi po, nung ipagawa ng Diyos kay Noah, ang arko na ito, wala po siyang katig. Wala po siyang sail sa taas. Di ba? Yung pong mga galleons, meron pong sail yan. At merong timon doon sa likod kung saan gustong iparating ng mga captain yung barko o yung galleons. Wala po itong katig. At ang nakakamangha dito, wala siyang steering wheel. Tinanong ko po kung ano yung steering wheel sa English, sa dictionary, at ang tawag dito ay helm. Yung pong pinaka-steering wheel ng barko, ng mga galleon, ang tawag doon ay helm. Wala po siyang helm. Wala po siyang steering wheel. Yung arko.
Ang sabi po, is just float by itself. But God is the protector of the ark. Kasi po, kung nilagyan na ng steering wheel yung arko, pinalagyan ng Diyos kay Noe yung arko, tsak, pakikilaman ni Noah kung saan dapat ito pupunta. So inalis yung steering wheel. Walang katig, walang timon, walang steering wheel. Because God is the maneuver of the ark. Amen. Alam niya kung saan ito patutungo. At iisa lang ang direksyon ng Diyos. It is like when we put our trust to God, a total surrender and acknowledgement of His work. Pansinin natin, sumusunod at lumulutang ang barko ayon sa pagmamaniobra ng Diyos. Siya ang kumikilos doon. Kung saan siya pupunta. Hindi si Moses. Hindi si Noah. Dahil nga walang steering wheel. Sa atin ngayon, nang ipagkatiwala ba natin ang ating buhay sa Panginoon? Meron ba siyang nilagay na steering wheel sa inyo? Upang pakialaman ninyo ang proseso niya? Pakialaman natin ang direksyon niya? Kapag pinagkatiwala natin ang ating buhay sa Panginoon, it means, Lord, ikaw na pong bahala sa buhay ko. Amen. So kung saan ako pupunta, ikaw ang nakakaalam. Kung ano ang gagawin ko, ikaw ang nakakaalam. I will not mingle, my Lord. Hindi ako makikilam sa proseso mo. Kasi po ang tao, kapag ano yan, mapakialam eh. Mahilig magmando ang tao eh. Kuminsan pati Diyos minamanduhan. Pinakikilaman natin ang ating kaligtasan samantalang ang tanging kailangan lamang daw sa atin ay pagtitiwala, pananampalataya, pagpapasakop. Yun lang naman ang hinihingan niya tayo. Pagsunod, obedience, submission, everything sa Diyos. Kaya, yung mga tao pakialamero sa proseso ng Diyos, ano ba ang kahinat ninyo to? Pain and shame. Amen. Sakit ng damdamin at kahihiyan. Kapag ka nakikialam ka sa proseso ng Diyos. We don't want to submit to the process. That's why we suffer. Kaya sa ating main text, sinasabi niya, seek your happiness in the Lord and He will give you the desire of your heart. Bigyan mo lang ng kaluguran ng Diyos. Yun lang naman ang hinihingi niya eh. Delight yourself. Delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Yun po sa King James, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Kaso nga, hindi mo na nga binibigyan ng kaluguran ng Diyos, naghahanap ka pa ng kanyang gagawin para sa'yo, na gusto mong gawin niya para sa'yo. Imbes na gawin mo yung gusto ng Diyos para sa'yo, ang gusto mo, gawin ng Diyos yung para sa'yo. Baliktad. They are opposing traffic. Ang ika nga. Naglalaban yung kalooban mo at ang kalaban ng Diyos. Ano mangyayari? You will be destroyed. You will suffer. Kaya nga po ito yun. Happiness is in the Lord's plan. Amen. Happiness is in the Lord's plan. No more, no less. No more, no less. Yes, Lord. Kaya nga po sinasabi ng Kawikaan 3:5, says,
Trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He will lead your path. Amen. Ganun lang po yun. Ano po? So sa lahat ng itong ating pinag-aralan na ito, acknowledge God in all things. Amen. At siya na po bahala sa atin. Yes, Lord. Kaya pong lahat yung po at manalangin. Thank you, Lord God, for your word today. Salamat po, Ama, sa yung mensahe na ito. You are amazing, God. Yes, Lord Jesus. Nakakamangha ka, Panginoon, sapagkat Amen. sometimes we were waiting, Father God, and yet, bago pa kami manalangin, andyan na, nakakanda na lahat ng plano mo para sa amin. All we have to do is submit to the process. Yes, Lord God. Submit to the process. Katulad ng kalagayan namin ngayon, habang kami po naghihintay sa pagdating ng aming Panginoon Kristo, we have to submit to the process. Kung paano, Panginoon, ang karanasan ng aming Panginoon Kristo, lahat ng karanasan ng tao ngayon, lalo na yung mga mananampalataya, dinanas niya nung unang panahon so that He could help us Yes. during this time and that time na dumarating. Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa kasaysayan namin mga binanggit. Even to the faith of Abraham, Lord God. Even to the faith of Moses. Lalo na po sa pananampalataya ng aming Panginoon Kristo. Yes. And even the example na binigay ni Noah, Lord God. Hindi niya pinakialaman kung saan ito hahantong hanggang sa dumaong na sa itaas ng bundok ng Ararat. And that is your goal. That is your goal. Salamat po, Ama, sapagkat alam namin ang goal mo para sa amin ay ang aming Panginoon Kristo. That we might be conformed in the exact image of our Lord Jesus Yes, Christ. Lord. Romans 8:29. Na palagi namin tinatandaan ito. Kaya po, help us, O God, to submit to those processes, O God, Yes, Lord Jesus. until we come in the exact image of our Lord Jesus Christ. Until we become the exact image of our Lord Jesus Christ, which is, na sinasabi po ni San Paulo, the image of God is Jesus. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa araw na ito. Salamat po sa mensahe ito. Salamat po sa mga salitang ito. Pagpalain mo po ang lahat ng nakinig at makikinig pa sa mga sumusunod na araw. Yes. Let your love flow. We continue praying, praying, and praying. Let your love flow. Let your love flow. Let your love flow. Let your love flow, God. Salamat po sa bawat sambahayan, individual, mga tahanan ngayon, at sa mga darating pa mga panahon na makikinig sila at manonood. We commit everything to you, Lord. Yes, Lord Everything. God. Yes. Everything. And we give you all the glory, honor, and power. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. God bless you and Keeps keeps you. Hallelujah.